Hello sa inyo. Ere-recap natin ngayon ang movie na Equalizer 3 na pinagbibidahan ni Denzel Washington at Dakota Fanning. Panimula ng eksena ay makikita natin ang isang crime boss na nagngangalang Lorenzo Vitale na nagmamaneho papunta sa kanyang gawaan ng alak sa lugar ng Sicily kasama ang kanyang apo. Sinabihan niya ang kanyang apo na wag lumabas habang siya naman ay dahan-daang papasok. Laking gulat niya dahil napalgan niyang brutal na pinatay ang kanyang mga tauhan. At nung papasok na siya sa basement ay nakita niya ang isang retired na US Marine at DIA operative na si Robert McCall na tinutukan ng baril ng mga tauhan ni Lorenzo. Tinanong niya si Robert kung anong pakay niya dito at sumagot naman na may mga bagay siyang hindi niya dapat hawak. Ngunit pagkatapos nilang mag-usap ay pinatay ni Robert ang mga bodyguard pati na rin si Lorenzo. At ang brutal pa nga ng estilo ni Robert dahil tumagos yung mismong baril sa muka ng lalaki na parang napaka-imposibleng mangyari. Nung palabas na siya ay nakita niya ang apo ni Lorenzo sa may sasakyan at sinabihang wag lumabas at manatili sa kanyang kinaroroonan. Ngunit nung papunta na siya sa kanyang sasakyan ay binaril siya ng bata sa likod at dali-dali itong tumakas. Kahit na may tama siya ay nakuha pa rin ni Robert na sumakay ng barko para pumunta sa capital city. At nung gabing iyong habang nagmamaneho malapit sa baybaying dagat ay huminto siya at nawala ng malay dahil sa kanyang sugat sa likod. Ilang sandali ay natagpuan siya ni Gio Venucci isang lokal na pulis at nagdesisyong tulungan si Robert. Dinala niya si Robert sa isang maliit na lungsod na malapit sa dagat sa Altamonte at dinala sa isang doktor na nagngangalang Enzo para gamutin. Nung nagising na siya ay sinabihan niyang si Gio ang nagligtas sa kanya. Tinanong rin siya ng doktor kung ang niligtas ni Gio ay isang mabuti o masamang tao ba ngunit di alam ni Robert kung ano ang isasagot. At nung gusto na niyang umalis para makauwi ay pinigilan siya ni Enzo at sinabing kailangan pa niyang magpahinga ng ilang araw para tuluyang gumaling ang kanyang sugat dahil pwede naman siyang magparito muna. Kaya inalagaan muna siya ni Enzo at pagkatapos ng 3 araw ay nagsimula na siyang maglakad-lakad sa labas gamit ang tungkod. Isang araw ay naglibot-libot si Robert sa palibot ng lungsod ngunit patago-tago lang siya baka may makakita sa kanya na mga pulis sa paligid. Doon siya napunta sa isang coffee shop at nakilala niya ang may-ari na si Amina. At binigyan siya ng kape kahit na tea yung in-order niya pero hinayaan niya na lang ito. Ilang sandali ay dumating si Gio dahil parati silang bumibisita dito ng kanyang anak na si Gabby at nagkita sila ni Robert. Habang pumunta si Gabby kay Amina ay binigay ni Gio kay Robert ang susi sa kanyang sasakyan at sinabing wala siyang ginalaw sa kanyang mga gamit. Sinabi rin niyang doon nakaparada malapit sa kanilang station ang sasakyan niya at pwede niya itong kunin kailan niya gusto. Nung gabing iyon ay may tinawagan si Robert sa CIA sa Financial Operations Group at kinausap ang agent na si Emma Collins. Binigyan niya ng tip si Emma tungkol sa gawaan ng alak sa Sicily na konektado sa isang malaking illegal drug trade na nagbabalat kayo bilang isang normal na nagbebenta ng alak. Pagkatapos niyang makipag-usap ay sinira niya ang cellphone para hindi na ito makontak at ipinasa naman ni Emma sa kanyang mga kasama ang impormasyong natanggap niya galing sa isang anonymous tip. Sa mga sumunod na araw ay nanatili pa rin si Robert sa lungsod ng Altamonte at naging kaibigan niya na nga ang ibang taga roon. Sa gitna ng lahat ng ito ay nalaman niya rin ang tungkol sa Camorra, isang Italian mafia gang na nangungutong sa mga negosyo ng mga tao sa Altamonte at nagdedemand ng regular na pagbabayad. Sa madaling salita, sila ang mga masasamang tao at si Robert ang mabuting tao at iyon lang naman ang dapat nating tandaan. Isang araw ay napansin ni Robert na si Angelo, ang nagbebenta ng isda sa lugar, ay binubugbog ng isang high-rankang Camorra member na si Marco Quaranta. Bago siya umalis ay binalaan niya si Angelo na babalik siya sa susunod na linggo para kunin ang kanyang pera. Pagkatapos ay nagpunta sila sa isang malaking building kung saan nandun ang leader ng Camorra na kapatid rin ni Marco na si Vincent Quaranta na pinipilit na pinapalayas ang mga tao dito. May malaking pinaplano pala ang leader ng Camorra na gawing commercial ang lungsod at gagawa sila ng mga casino, hotel at mga resorts. At nung ang isang pamilyang naninirahan ay hindi pumayag sa kanyang gusto ay binitay ang magulang niya sa may balcony para makita ng lahat hanggang sa mamatay. Ganun kasama ang mga Camorra para makuha lang ang kanilang gusto. Isang gabi ay nag-uusap si Enzo at Robert habang kumakain at nag-offer din siyang tulungan si Enzo sa araw-araw niyang gawain. Sumunod na araw ay pumunta siya sa tindahan ni Angelo para bumili ng isda para kay Enzo. Hindi tinanggap ni Angelo ang bayad ni Robert dahil si Enzo ay napakalapit na kaibigan nila at siya rin ang nagpaanak sa kanyang asawa ng walang bayad. Samantalang ang grupo ni Emma kasama ng iba pang taga-CIA ay pinuntahan ang sinabi ni Robert at pumunta sa gawaan ng alak para mag-imbestiga. At natagpuan nila doon ang limpak-limpak na pera at mga bagahe na punong-puno ng mga iligal na droga na nakatago sa isang storage room. Sa pagtatakang di nila napansin ang aktibidad na ito.
Si Emma at ang kasama niyang si Frank Conroy ay nagdesisyong mag-imbestiga pa ng maigi. Sa isang maulang gabi ay tiningnan ni Enzo ang sugat ni Robert. Nagtanong si Robert kung bakit nagdesisyon si Enzo na gamutin siya kahit hindi niya ito kilala, kaya pinailala ni Enzo ang una niyang tanong nung nagising na siya. Nung tinanong siya kung masama ba o mabuting tao siya at naalala niyang di siya makasagot nun at yun ang patunay na mabuti siyang tao, batid ni Enzo. Sa sumunod na gabi ay nag-impake na si Robert para makauwi, ngunit tumigil muna siya nung marinig ang tunog ng kampana, at nakita niyang nagmamadali ang mga tao papunta sa tindahan ni Angelo, kaya sumunod rin siya. Sinunog pala ni Marco at ng kanyang mga kasama ang tindahan ni Angelo dahil hindi siya nakapagbayad. Walang magawa ang mga tao dito at tumulong na lang para matupok ang apoy habang umiiyak si Angelo. Pagkatapos ay tinulungan ng mga tao pati na rin ni Robert na linisin ang kalat sa nangyari sa lugar. Habang si Gio naman ay tiningnan ang CCTV footage at nakita ang isang van, kaya tinawagan niya ang estasyon ng Central Police kung sino ang may-ari ng van. Dahil natagpuan ito sa labas ng shop ni Angelo bago nagsimula ang sunog. Sa gitna ng lahat ng ito ay kinokontrol ni Robert ang kanyang sarili dahil napamahal na sa kanya ang lugar ng Altamonte pati na rin sa pagiging malapit kay Amina. Sinamahan rin siya nitong mamasyal para makita at matikman ang mga lokal na pagkain ng Altamonte dahil nakaka-adapt na siya sa pamamaraan ng lungsod. Habang ang Camorra naman ay hinay-hinay na gumagawa ng hakbang para makuha ang buong Altamonte, ngunit nagpipigil lamang si Robert sa kanyang sarili. Isang araw habang papunta si Robert para magkape sa shop ni Amina ay may babaeng pilit na kinukuhanan siya ng litrato gamit ang cellphone. Ngunit kanina pa pala nakapansin si Robert at sinabihang ayusin ang pagkuha sa kanyang litrato. Si Emma pala ito at tinatanong siya kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagawaan ng alak sa Sicily na kasali pala sa isang napakalaking illegal drug trade ng mga terorista. Ngunit ang sagot ni Robert ay tila mga bagtong at sinabihan niyang tingnan at imbestigahan ng maigi ang hawak nilang trabaho ngayon habang nandito pa siya. Bago siya umalis ay tinawag niya si Robert sa kanyang tunay at kompletong pangalan, ngunit di naman na-surprise si Robert dito. At nung araw ding iyon ay susunduin na sana ni Gio sa eskwelahan ang kanyang anak, ngunit may natanggap siyang tawag na nagsabing may sumundo na daw sa kanyang anak kanina. Sa labis niyang pag-alala tinanong niya ang isang guro at sinabing may taong naka-uniforme kaninang sumundo kay Gabi. Kaya dali-dali siyang pumunta pa uwi sa kanilang bahay at doon nadatnan niyang nandun pala ang Camorra na hawak-hawak ang kanyang mag-ina. Pagkatapos ay binugbog siya ni Marco sa harap ng kanyang pamilya dahil nakialam siya sa kanilang mga operasyon. Binalaan din siyang papatayin ang kanyang mag-ina kung makikialam siyang muli. Sumapit ang gabi at nakita ni Robert si Gio palabas sa opisina ni Enzo na may mga pasasamakhan nito. Kaya di niya napigil ang magtanong at sinabi ni Enzo na natural na lang ang mga bagay na iyon dito. Ganito ang kalagayan ng mga lungsod dito sa Italy dahil sa Camorra na parang wala na silang magawa. Parang sakit na cancer na unti-unti silang pinapatay at di nila alam kung gagaling pa ba sila sa karamdamang ito. Sunod na araw ay pumunta si Robert sa simbahan kung saan nagkita ulit sila ni Emma. At kinumpirman niyang si Lorenzo Vitale pala ay 10 taon nang nakalista sa Interpol's Most Wanted list dahil napakalaki pala ng operasyon ng taong iyon. Pero bakit daw siya ang pinili ni Robert na tawagan tungkol dito at kung ano talaga ang tunay na pakay niya? Ngunit iniba ni Robert ang kanilang usapan at sinabing mag-focus kung bakit ang Sicily ang target ng napakalaking smuggling activity na nagaganap ngayon. Kaya lumakad na lang si Emma para lutasin ang sinabi ni Robert, ngunit gusto sana niyang malaman ang sagot sa kanyang unang tanong sa muli nilang pagkikita. Sumapit ang gabi habang si Gio at ang kanyang pamilya ay masayang naghahapunan sa isang restaurant ay biglang dumating si Marco. Inutusan niya si Gio na tulungan silang kumuha ng mga barko para sa kanilang gagawing operasyon at hindi siya pwedeng tumanggi. Habang si Robert naman na nandun rin sa nasabing restaurant at narinig ang sinabi ni Marco at sinabing lubayan na niya sila Gio at umalis dito. Sumagot naman si Marco na dapat hindi siya nangingialam sa business ng ibang tao. Sa kalmadong boses ay sinabi ni Robert na napamahal na sa kanya ang lugar at ang mga tao dito sa Altamonte. Kaya binalaan niya si Marco na ibalin na lang sa ibang lugar ang kanilang operasyon dahil kung hindi ay baka may mangyayari sa kanilang hindi maganda. Pero di pa rin nakinig si Marco kaya binali ni Robert ang kanyang balikat at nilock ang kanyang kamay at sa sobrang sakit ay napasigaw si Marco. Sabay sabi kay Marco na makinig sa kanya habang dinidiin ang
panlalaki sa nerve ng kamay ni Marco dahilan sa sobrang sakit na nararamdaman ng binata. Inutusan niya si Marco na ilagay ang baril sa mesa at umalis na kasama ang kanyang mga tauhan. Habang nasa labas sila ay plano na ni Marco na bumalik sa loob para patayin si Robert. Pero bago pa man niya gawin ang plano niya ay nandun na pala si Robert at sinagasaan ang dalawa sa kanyang mga tauhan at hinarap si Marco. Kaya nilabas ni Marco ang kanyang patalim para saksakin si Robert. Ngunit wala siyang kalaban-laban kay Robert at pinilipit lang ang kanyang kamay at binaon ni Robert patalim ni Marco sa leeg niya na siyang ikinamatay nito. Kawawang Marco. Sumunod na araw ay kinontak ni Frank si Emma para ipaalam na may naganap na pagsabog malapit sa train station. At napag-alaman nilang ang pera na nakuha nila sa paggawaan ng alak ay konektado pala sa isang terrorist activity sa lugar ng Italy. Napagtanto ni Emma na ang Camorra pala ang nagbibigay ng pera sa mga terorista sa pamamagitan ng pera na binabayad nila patungo sa Sicily. At sa palagay niya ay ang daungan ng Naples ang nagsisilbing lokasyon kung saan nagaganap ang delivery ng mga iligal na droga at siguradong may mga involved na namang mga tao na sa Naples mismo. Galing sa determinasyon niyang mahuli ang mga tao sa likod nito ay sinimulan niya kaagad ang kanyang investigasyon at ininterview ang isang miyembro ng Camorra na nakakulong. Hiniling din niya ang koordinasyon at kooperasyon ng head ng Naples Police dahil ito ay isang international concern na kailangan pagtuunan ng pansin. Pero ang hepe ng mga pulis ng Naples ay kasabwat din ng Camorra at nagpunta pa nga sa burol ng yumaong si Marco sa bahay ni Vincent. Kaya binalaan niya si Vincent na may mga CIA na nag-imbestiga sa mga pangyayari sa lugar nila at sinabing itigil na muna nila ang kanilang operasyon dahil baka madamay siya. Si Vincent na nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay biglang nagalit at pinutulan ng kamay ang hepe. At sinabihan na mag-focus sila sa paghahanap kung sino ang pumetay kay Marco. Pagkatapos nun ay pinadala ni Vincent ang hepe patungo sa ospital dala ang kanyang putol na kamay na nakalagay sa isang balde na may maraming yelo. Samantalang nakatanggap si Emma ng tawag na may nangyaring hindi maganda sa hepe. Nakatanggap din siya ng tawag galing kay Robert at sinabi na ang involvement ng Camorra sa mga nagaganap na drug trade dito sa Italy ay konektado rin sila sa mga pambobombang nagaganap. Mabuti na lang at tinawagan ni Robert si Emma dahil kung hindi ay baka napatay na siya dahil may tinanim palang bomba ang mga tauhan ni Vincent sa kanyang sasakyan. Pagkatapos nun ay isinugod naman siya kaagad sa ospital para magamot. Doon ay nagkita sila ni Frank at sinabing ang Camorra ang utak ng lahat. Kaya nangako si Frank na siya na ang bahala sa operasyon nila dito sa Italy. Nung gabing iyon ay nagpunta si Vincent sa Altamonte at ginawang hostage si Gio at ang kanyang pamilya para palabasin kung sino ang pumetay kay Marco para mapatay rin niya. Nung wala pang lumabas ay binaril niya sa tenga si Gio at sinabing ang susunod na bala ay sa ulo na tatama. Agad-agad namang lumabas si Robert at sinabihan si Vincent na pakawalan sina Gio. Sinabi niyang handa na siyang tanggapin ang anumang parusa pero hiningi niyang hindi dito sa harap ng mga tao ng Altamonte. Ngunit si Vincent na mas arogante pa kaysa sa kanyang kapatid ay gustong gawing halimbawa si Robert para sa kung sino mang may planong sumaway sa kanilang gang at patayin siya sa harap ng mga tao. Ngunit bago pa niya kalabitin ang baril ay sinimulan na siyang kinuha na ng video ng mga tao para ikalat ang nangyari sakaling barilin niya si Robert kaya umalis na lang sila. Yun ang pagkakamali niyang ginawa dahil nung gabi ring iyon ay pinasok ni Robert ang kanyang bahay at inisa-isang pinatay ang kanyang mga tauhan. Habang natutulog si Vincent ay nagising siya dahil sa patak ng dugo sa kanyang noo. Biglang nabasag ang salamin sa itaas ng kanyang hinihigaan at dali-dali siyang umalis galing sa kanyang higaan. Kinuha niya kaagad ang kanyang baril at tinawag ang mga tauhan niya pero napatay na silang lahat ni Robert. Pagkatapos ay tinali siya ni Robert at pinainom niya ng sarili niyang droga hanggang sa na-overdose ito. Pinilit niyang umalis para tumakas ngunit wala na siyang sapat na lakas dahil sa epekto ng droga. Sinusundan siya ni Robert hanggang sa malagutan na siya ng hininga sa may eskinita ng Naples at doon ay namatay dahil na-overdose sa droga. Sumunod na araw ay binisita ni Robert si Emma sa isang ospital at pinasalamatan din si Robert dahil kung hindi siya tumawag marahil ay wala na siya ngayon. May binigay siyang bag na may lamang pera at sinalaysay ang istorya ng lalaking nagngangalang Greg Dyer na nawalan ng pensyon dahil sa isang phishing scam. At dito niya nalaman na sinundan pala ni Robert kung saan nakadirekta ang nawalang pera ni Greg at dun siya humantong kay Lorenzo pero ang amount na kinuha niya ay tama lang sa nawalang pensyon ni Greg. Tinanong niya kung kaibigan ba niya si Greg pero isang beses lang daw
silang nagkita, sabi ni Robert. Sumunod na mga araw ay nagpunta si Emma sa Boston para ibigay kay Greg at sa kanyang asawa ang nawala niyang pensyon. Tinanong ni Greg kung kanino galing ito at kung bakit siya tinulungan ng isang taong hindi naman siya lubos na kilala. Ngunit maging si Emma ay hindi rin alam kung anong isasagot kay Greg. Pagkaalis ni Emma ay sinabihan ni Greg ang kanyang asawa na itigil na ang kanilang pag-e-empake dahil di na nila kailangang ibenta ang kanilang bahay at dito na manatili hanggang wakas. Isang araw sa headquarters ng CIA sa Virginia ay may natanggap si Emma na package na isang diary at sulat galing kay Robert. At ito pala ay ang diary ng kanyang yumaong ina. At doon niya na lamang si Robert pala ay ang matalik na kaibigan ng kanyang mga magulang na nagtatrabaho rin dati sa CIA. At sa huling sandali ay makikitang nagsasaya ang mga tao sa Altamonte dahil nanalo sila sa laro ng football. Sumali rin si Robert sa kanilang hiyawan at sayawan dahil tinuring na rin ni Robert ang Altamonte bilang kanyang ikalawang tahanan at napamahal na rin sa kanya ang mga tao rito. Kung umabot kayo rito ay salamat sa panonood. Abangan ang susunod kong upload at mag-ingat po tayong lahat. God bless sa inyong lahat.